Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Sa video natin ngayon mga kamaestro, pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa pera increase bill o itong ating personal economic relief allowance. Ayan, so doon sa mga nakaraang videos natin ay tinalakay natin doon yung mga pending bills sa Senado. Ano po? So this time naman, pag-usapan naman natin itong bills no sa pera pa rin. This time naman sa kanilang counterpart naman sa House of Representatives or sa lower Congress. Kasi nga, sabi nila, mas mapapabilis daw ang pagsasabatas ng isang bill kapag ito ay mayroong counterpart, no? It's either sa lower Congress or sa upper Congress, no? So, alamin natin, meron bang mga pending na bills ngayon sa lower Congress, no? Na para mas masuportahan nila yung mga pending bills naman sa Senado. Ayan. So, check natin. Actually, ang pinakaunang bill na naipasa po sa lower Congress ay nitong nakaraang June 30, 2022 pa. So almost magto 2 years na ano po mga kamaestro. So ito po yung an act increasing the personnel economic relief allowance to 5,000 and appropriating funds therefore. So ito po yung pinakaunang bill patungkol pa rin sa pera na naipasa po sa Kongreso. Pero ito po ay noong June 30, 2022 pa. So malapit na pong mag second year anniversary. Ano po? So ang primary author po niyan ay sina Representative Franz Castro ng ACT, no, Alliance of Concerned Teachers, si Representative Arlene Brosas, at saka si Representative Raul Daniel Manuel. Ayan. So ang status niya, nasa Committee on Appropriations pa rin siya since July 27, 2022. So napakatagal na po ito. No? 2 taon na ang lumipas at itong bill na ito ay nakapending pa rin dito sa House of Representatives. So after nyan, marami pa mga sumunod na bills. Ayan, meron diyang, ayan, noong July 13 naman siya. Dito natin isa-isa niyan kasi baka tumagal tayo mga kamaestro. Ito naman isa noong July 26, 2022. Yung isa naman yung August 11, 2022. Then yung next is September 5, 2022. Next naman is March 15, 2023. Ito medyo bago-bago pa, last year. And then next naman, ito August 14, 2023. Ayan, last year din. And ito din, last year, September 7, 2023. And ang pinakahuli ay itong tatalakayin natin ngayon mga kamaestro. Ayan, ito na yung pinaka-latest, actually pang-siyam na yan. No? Kung pagbabasyan natin yung tinignan natin kanina, sa 19th Congress, kasi ang 19th Congress po, nagbukas yan siyempre noong July 2022. At magtatapos na po yan next year naman sa June 2025. So, within the 19th Congress, meron na pong 9 na bill na naipasa patungkol sa pera increase. So, ito na po yung pang-9, itong huling tatalakay natin. Ito po yung panghuli. Bago-bago lamang po ito. June 6, 2024 po siya na-file. Ayan, an act providing an increase and an automatic adjustment mechanism in the personal economic relief allowance granted to government employees. So ang primary author po niyan, principal author is si Attorney Gerville Jinky Beatrix R. Luistro. Ayan, kung di po nakakamali, ito pong congresswoman na ito ay from Batangas, no? 2nd District of Batangas. Ang status naman niya ay pending for first reading. Ibig sabihin, hindi pa po ito dumadaan sa first reading. Wala pa po siya sa Committee on Appropriation. So, na-file po siya nitong June 6, 2024. So, hindi pa po siya dumadaan sa first reading. Kaya medyo matagal-tagal pa ang lalakbay nitong bill na ito. Ano po mga kamaestro? So, yan. So, pinakita ko lang sa inyo yung pinakahuling bills pa rin or bill pa rin na patungkol pa rin dito sa ating pera increase. Ayan. So, ito po yung pinaka-latest, pinakahuli. Na-file po siya nitong June 6, 2024. Pero ang status po niya, pending for first reading. Ibig sabihin na hindi pa siya kumbaga sa hindi pa siya umaakyat sa pinakaunang hagdan o hindi pa siya humahakbang. Ayan, so yan po yung i-wish natin na sana sa dami-dami ng mga bills na yan
Sana po ay may maipasaman lamang dyan, no, bago matapos tong taon na to, taong 2024. Ayan, so dito ko na muna tapusin yung ating video mga kamaestro. Ayan, so antabay lang po kayo sa channel natin kung may mga development dito sa mga bills na ito, sa pera increase both in the lower and upper Congress. Ayan, kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na sa ating channel, no, para ikaw yung unang makakapanood ng mga videos na ina-upload natin. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!